Nagsilbi umanong aral ayon kay Congressman Robert A. Barber sa naging issue sa kanila ni Police Colonel Hector Grijaldo sa pag-aakusa nito sa ilang mga lider ng komite ng kowersyon. Kung bakit, ikukwento sa atin ni Jason Gosilitar. Sinabi ni District Representative Robert A. Barbers, lead chairperson ng House Squad Committee, na ang kontrobersiya kaugnay sa aligasyon laban sa dalawang mambabatas na umano'y ng pressure sa isang pulis ay nagsilbing aral sa pakikitungo sa mga testigo at resource person sa mga pagdinig ng komite. Inakusahan ni Police Colonel Hector Grijaldo sina Santa Rosa Representative Dan Fernandez at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante ng pilit na pagpapakumpirma sa affidavit ni dating Police Colonel Ruina Garma tungkol sa umano'y reward system sa war on drugs. Nilinaw ni Barbers na walang masamang intensyon ang dalawang kongresista at ipinaliwanag na hiningi lamang ni Garma na makausap si Grijaldo dahil magkaibigan at magkaklase umano sila. Sa pagdinig ng komite noong Martes, nag-inhibit sina Fernandez at Abante mula sa usapin at nagsilbing resource persons. Pinabulaanan nila ang aligasyon laban sa kanila. Nagpakita rin si Fernandez ng CCTV footage kung saan makikitang kalmado si Grijaldo nang umalis sa silid ng kanilang pag-uusap. Bukod dito, naglabas ng pahayag ang mga abogado ni Garma na nagsasabing maayos at magalang ang naging pag-uusap. Ipinaliwanag ni Barbers na bahagi ng proseso ng komite ang masusing pag-vet sa mga testigo upang matiyak ang kanilang kredibilidad bago pa man sila humarap sa pagdinig. I think that's a lesson ngayon. Wala namang ibang intensyon, wala namang ibang motibo yung aming dalawang kasamahan na kongresista nung kinausap nila yan. In fact, kinausap lamang nila si Grijaldo because it was the request of Colonel Garma. A part of talking to these witnesses is the vetting. That's the process that we do, including asking from them to execute an affidavit para hindi kami naliligaw. Sa yung puntong yun, si Colonel Garma ang nag-request. Hindi naman si Kong Dan Fernandez at si Kong Benny Abante. Still lesson learned po yun? Yes, it is a lesson learned na hindi na pwedeng dalawa lang sila, pwedeng apat na kami. Para mas malinaw. Samantala, muling na cite in contempt si Grijaldo matapos tanggihang sagutin ang mga tanong ng komite at paulit-ulit na gamitin ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Ililipat siya sa Quezon City Police District Station 6 malapit sa Batasang Pambansa Complex para sa kanyang detensyon. Ako si Jason Gosilatar para sa Kwentong Politiko.